Ang paaralan ang itinuturing nating ikalawang tahanan. Dito, nadadagdagan ng ating mga kaalaman sa buhay at sa mundo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon, ito ay naging parte na ng ating pagkatao. Ngunit hindi lahat ay kayang makapag-aral noon dahil sa mga pagkukulang at pagsubok sa pinansyal ng halos bawat pamilya sa Pilipinas. Hindi makapag-enroll ang mga kabataan lalo na sa mga nakatira sa mababang probinsya. Bilang solusyon ng ating gobyerno noon, ipinatupad ang Act No. 74 noong taong 1901 na nag-uutos na magtayo ng mga provincial schools dito sa bansa. Ito ay naging epektibo at nagkaroon ng mahigit 23 na provincial schools sa buong Pilipinas. At kabilang dito ang lalawigan ng Tarlac. Ang lalawigan ng Tarlac o mas kilala bilang The Melting Pot ay matatagpuan sa bandang gitnang Luzon na binubuo ng 17 munisipalidad. Mayaman sa kultura, may masasarap na pagkain at kilala rin sa iba't ibang tourist attractions. Ngunit dito din makikita ang isa sa may malaking parte sa kasaysayan pagdating sa larangan ng edukasyon. Hindi ka ba nagtataka kung ano nga ba ang kauna-unahang pampublikong paaralan dito sa bansa? Ano ang kinalaman nito sa naganap na ikaunang digmaang pandaigdig? At sino-sino ang nasa likod ng pagpapatayo nito? Ako si Franz Paul C. Austin at samahan niyo ako sa pagbabalik lakbay tungkol sa kasaysayan ng kauna-unahang pampublikong sekundaryang paaralan dito sa Pilipinas. Dito lamang sa Austin Documentaries, ang kauna-unahang paaralan sa Pilipinas. So hello guys, time check. It's 9:55 AM in the morning at ang aming crew ay lumapag dito sa Tarlac ngayon. Kung mapapansin nyo, ang sky ay hindi siya maganda sobra as of now, pero ngayon pa lang kami nagsiset up ng aming crew sa first day shoot namin sa documentary film namin sa Teenagers. Kaya ano pa hinintay natin? Let's get it on. At habang patungo kami sa aming pupuntahan, nakita namin ng aking crew kung gaano kaabala ang bawat tao sa lungsod ng Tarlac. Nabansag ang melting pot ang lungsod ng Tarlac dahil sa iba't ibang kulturang meron dito, sabay ng pagunlad ng Tarlac sa mga instruktura at iba pa. Right now guys, nasa City Walk kami ngayon, papunta sa aming final destination which is sa Teenagers, malapit lang dito. Habang naglalakad kami, maya't maya ay pinahinto kami ng aming kasama na si CJ dahil sa kanilang narinig. So guys, we gotta be quiet muna for now kasi napahinto kami dahil naabutan namin ang lupang hinirang na nagpi-play ngayon at currently bawal kaming gumalaw kasi pagbigay respeto ito sa ating watawat. Katapos namin awitin ang pambansang awit, kami ay nagpatuloy maglakad papunta sa aming pupuntahan. Ang pangalan ng aming dinadaanan ay ang Zamora Street sa parte ng San Roque. Kung inyong nakikita, habang naglalakad ka sa kalyeng ito, marami kang madadaanang mga tindahan na maaaring tambayan ng mga estudyante tuwing uwian.
So ngayon, papunta na tayo sa kauna-unang pampublikong sekundaryang paaralan which is sa TNHS. Sobrang lapit na lang. At ito ang aming scriptwriter. Ano, Per? Excited ka na ba sa pupuntahan natin? Siyempre naman, Tolls, dahil makakapag-docu tayo at masasagot na yung iba natin questions, di ba? Oo naman. Malalaman din natin kung ano nga ba ang kasaysayan ng TNHS at ano pa ang kayang i-showcase ng TNHS sa buong mundo. Habang patungo kami sa Tarlac National High School, nararamdaman ko ang hindi pakiksama ng panahon. Mabibigyan kaya ng kasagutan ang aming mga tanong? Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad at ilang minuto lang nasulyapan na namin ang Department of Education dito sa Tarlac Province. So ngayon guys, abot-tanaw na namin ang building at makita doon na malapit na tayo sa TNHS. Kaya konti na lang, malapit na. Tara! Ilang hakbang na lang at makakapasok na kami sa loob ng aming pupuntahan. Ano-ano nga ba ang mga meron dito? Ano ang kasaysayan ng mga bawat pasilidad na bubungad sa amin? Halika, ating itong alamin. Kahit mukhang uulan ngayon, anyway, papasok na tayo sa gate ng ating mismong pupuntahan. Good morning po. So ito na yon, medyo nagka-problem lang ng konti ang aming team sa pag-set up sa mga kagamitan dahil medyo mababasa sa aming pinaglagyan. Pero nandito na tayo. Kapasok sa eskwela ay nakita namin agad ang mga estudyanteng nag-iensayo para sa kanilang papalapit na educational week. So, ladies and gentlemen, nakarating na tayo sa kauna-unang pampublikong sekundaryang paaralan which is the TNHS. Ang TNHS rin ay binansagang the home of the champions. So ngayon, makikita natin na nakasulat dito, ito ay isang proyekto ng batch 1963 on its Golden Jubilee celebration noong February 23, 2013. At kung makita nyo, itong staircase ang binild nila nung taon na yon. Kung inyong makikita nga, ay abala ang iba't ibang grupo ng mga estudyante ng Humanities and Social Sciences o mas kilala sa tawag na Hume's Strand. Sila ay puspusang nag-iensayo para sa kanilang nalalapit na kaganapan. Para mas mabigyang linaw pa ang aming mga isipan, napagpasyahan namin na libutin ang buong campus ng Tarlac National High School upang humanap ng mga maaari naming makapanayam. Ang unang guro na aming napili ay si Ginang Christy Ann G. Abalos na nagtuturo ng araling panlipunan sa ikapitong baitang. Magandang araw po, ma'am. Ikinakagalak ko po makilala po kayo. Ako po si Franz Paul C. Austin. At ngayon po magsasagawa po kami ng aming interview about po sa documentary film po namin. Okay. Kumusta naman po kayo? Ito, okay naman. Medyo busy. May mga ginagawa. Saka may pinaghahandaan din sa school events for next week. Dumako po tayo sa question. Sa tingin niyo po ba mahalaga po matutunan ng mga mag-aaral ang kasaysayan ng Tarlac National High School? Mahalaga talagang matutunan ng mga mag-aaral ng Tarlac National High School ang kasaysayan nito dahil ito ang kanilang alma mater. Ibig sabihin, dito sila nagsimulang matuto ng ilan sa inaasahang basic knowledge na dapat matutunan ng mga kabataan. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa ano po sa amin ng interview po. Pag-unlock sa amin po. Thank you po. Ang sumunod naman namin na nakapanayam ay natagpuan namin sa Araling Panlipunan Faculty. Siya ang guro sa ika-10 baitang na si Ginoong Roland G. Mila. Magandang araw po. Ako po si Franz Paul C. Austin. Kinakagalak ko po kayo makilala at kayo po ay si... Okay, magandang araw din. Ako si Ginoong Roland Milla, isang guro ng Araling Panlipunan sa ika-10 baitang.
Sa tingin niyo po ba mahalaga matutunan ng mga mag-aaral ang kasaysayan ng teenagers o Tarlac National High School po? Ay napakahalagang matutunan ng mga mag-aaral na ang kasaysayan ng Tarlac National High School sapagkat unang-una kailangan nga na matutunan nila ito dahil nga sa ito ang kauna-unahang public secondary school sa buong bansa. Maraming salamat po sa pag-unlock sa aming interview sa documentary film po. Thank you po. Salamat din. Thank you po. Katapos namin kay Ginoong Roland, kami ay nagtungo sa faculty ng Senior High School Department at upang makapanayam namin si Ginoong Aris Galas, isang guro mula sa Senior High School. Magandang araw po. Ako po si Franz Paul C. Austin. Ayan. At kayo po si... Ako si Sir Aris T. Galas. Dumako naman po tayo sa question. Sa tingin niyo po ba, bakit mahalaga na matutunan ng mga mag-aaral ang kasaysayan ng Tarlac National High School? Bilang guro na nagpakadalubhasa sa kasaysayan, higit na napakahalaga para sa akin ang matutunan ng mga mag-aaral ang kasaysayan ng Tarlac National High School. Sapagkat ang Tarlac National High School ay ang kauna-unahang naitalang pampublikong paaralan dito sa ating bansa, and at the same time ang Tarlac National High School ay nagpo-produce ng quality education, and at the same time ng mga mag-aaral na nakikipaglaban sa mga iba't ibang larangan, hindi lamang sa siyensya kung hindi pati sa journalism. Maraming salamat po sa pag-unlock sa aming interview po. Pagkatapos naming makuha ang sagot ni Ginoong Aris, ay agad naman kaming nagtungo sa ibaba ng ESF building upang magtanong naman sa mga mag-aaral mismo ng paaralan. Araw po, ako po si Franz Paul C. Austin, ang mag-interview po sa inyo ngayon. Ano po pangalan nyo, ate? Ako po si Hannah PV, isa pong Hume student. Okay po. Dumako po tayo sa question po. Sa tingin nyo po, bakit po mahalaga matutunan ng mga estudyante ang kasaysayan ng Tarlac National High School? As a student po, sa tingin ko, napakahalaga po na malaman ng mga kapwa ko estudyante ang kasaysayan ng Tarlac National High School. Dahil lingid sa kamalayan na lahat, isa po ito sa pinakaunang natayong public secondary school sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-unlock sa aming interview. Thank you po. Thank you po. Ano pong pangalan nyo? Tyrone Wayakino po. Kuya Tyrone. Bali po dumako po tayo sa question po namin. Sa tingin nyo po, bakit mahalaga matutunan ng estudyante ang kasaysayan ng Tarlac National High School? So first of all po, I think na in general, importante na malaman natin ang kasaysayan ng kahit ano. Pero in this context po, especially as a student, parang kung nalaman natin yung history ng TNHS, malalaman natin yung mga who came before us. And yung mga tao na yun, they can serve as a foundation of what we can become. Yun po. Maraming salamat po kuya sa pag-unlock po sa amin. Thank you po. Matapos naming makuha ang kasagutan ng ilang sa mga guro at mag-aaral ng Tarlac National High School, nagtungo kami sa Heads Building upang aming makilala ang pangunahing guro na magbibigay sa amin ng mga kaalaman tungkol sa kasaysayan ng paaralang ito. Sa puntong ito, narating na namin ang building ng mga heads kung saan makakapanayam namin si Dr. Jomar. Good morning po, sir. Good morning din. At agad naman niya kaming sinamahan sa aming paglilibot. Nung napunta ako dito sa Tarlac National High School, hinanap ko agad yung pinaka matandang infrastructure dito, and na-found out ko na nasa harap siya ng dating social hall. No? Natatakpan siya ngayon. Hindi siya masyado napapansin ngayon kasi natatakpan siya ng mga halaman. Pero itinuro ko na siya doon sa principal namin ngayon na ito yung oldest infrastructure sa Tarlac National High School as of the moment. Bali siya po talaga yung pinakamatanda, sir. So far, piece na lang siya ng structure ng Tarlac High dati. Okay. Pero hindi siya naalis o hindi siya nasira kasi nga nakatago siya. Actually, hindi mo mapapansin kapag ganyan lang siya. Oo nga po. Nung pagkapunta nga po namin dito, parang di man po namin talaga napansin. Pero upon your info po, ayun po, doon po namin nalaman na ganun po pala yung kasaysayan ng isang bagay na yun. So, bali po, sir, saan po tayo papunta, sir? Ayun, yun natatanaw na ng halaman.
Sige po. Nakikita na rin pala. Noong 1904, nagkaroon ng inauguration ng first building sa buong Pilipinas. So yung first building na yon nasa Smith Hall dati. Pagkatapos nasunog yon noong 1906. Tapos itinayo yung social hall dito. Ngayon kasama ng social hall itong infrastructure na ito. So ito na so far ang oldest infrastructure sa Tarlac National High School. So siya po yung parang kurig po talaga na... Ito na yung isa sa mga pwedeng masabi natin na pinakamatanda talaga dito. Kasi halos lahat ng buildings dito bago na. Maraming beses nasunog ang Tarlac National High School. Noong 1906, nasunog yung unang building sa buong Pilipinas. Noong 1916, nasunog ulit yung dito. Noong 1980s, nasunog ulit. Tapos noong 2015, yun na, totally nasunog na yung social hall. So bali po yan po yung nirebuild po na ano? Oo. Kinausap namin yung National Historical Commission of the Philippines at that time kasi Pasig type yung social hall. Hindi basta-basta pwedeng palitan. Okay. Ngayon, nakiusap kami sa NHCP na i-allow kami na magtayo ulit ng bagong infrastructure dito. Pumayag sila sa isang kondisyon. Ang kondisyon nila, kailangan bakante yung harap and then yung facade ng dating social hall, kailangan gumawa ng parang replica ng facade, yung harap ng social hall dati. Kaya kung mapapansin nyo, itong building ngayon na ito, walang bakante itong harap kasi ang requirement ng NHCP, kailangan gumawa ng replica, exact replica ng social hall dati. Kaya po pala ganyan po pala yung pagka-structure ng mga building dahil po sa napagkasunduan na kondisyon. Oo, dahil yun sa kondisyon na ibinigay ng National Historical Commission of the Philippines noong 2016. So ngayon sir, saan pa po pwede tayong bumisita para makita po natin ang kasaysayan ng TNHS o mapagmamalaki na dito lang po makikita sa TNHS. Sige, mag-ikot muna tayo, no? Sige po. So far, tong tinutungtungan natin ngayon, burol ito dati. Burol po. Burol ito dati. Ang tawag sa Tarlac National High School ngayon ay Home of the Champions. Pero noong itinatag ito, noong 1902, ang tawag dito, the school above the hill. Kasi nga, ang Tarlac National High School ay matatagpuan dito sa ibabaw mismo ng hill. Kaya kung mapapansin mo, pababa dito dahil itong kinatitirikan ng Tarlac National High School ay burol. So bali po ba yung mga structure dito, like building po ba, ay dati na po ba ito nakatayo o tinayo na lang po ulit? Itinayo na lang ulit, unti-unti itong tinayo. Para po mapalago po talaga, mapadami po yung mga building para sa mga estudyante po. So ang oldest building na ngayon dito sa Tarlac National High School since natupok na ng apoyo ang social hall ay itong ESF building. ESF building. Oo, ang ESF building ay dinonate ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ba yung marker? May marker dito pwede niyong tingnan siguro. Kung hindi nandito, nasa baba. Ano po ba yun sir, yung marker na yun? Parang sign po? Oo, isa sa mga recognition, isa sa mga paraan para ma-recognize ang isang paaralan, kailangan magkaroon siya ng marker. Nakakalungkot isipin, although oldest public high school ang Tarlac National High School, so far wala pa tayong kinikilalang marker. Kahit mamaya. So bali ito po yung mark po ng building po na katunayan na idinonate ito nung panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos. Isa pa sa mga maling connotation ng mga ibang tao, akala nila ito ang harap na gate ng Tarlac National High School, yung nasa may DBT. Pero ito ang likod actually. Ito po yung likod na gate? Ito ang likod na gate. Ang harap na gate ay yung Diwa. Kaso lang, parang mas marami nang dumaraan dito, kaya nagmukhang ito ang harap, doon ang likod. Pero ang totoo, yun ang harap, dito ang likod. Sa puntong ito, nalaman ko na ang aming pinasukan pala na gate ay ang likod ng Tarlac National High School at hindi ang harap. Ito ang division office.
mas matanda pa ang Tarlac National High School sa Schools Division of Tarlac Province. Dahil mas matanda pa ang Tarlac National High School, hindi tayo under ng isang hindi pa nag-exist. Kaya noong 1902, ang Tarlac National High School ay under ng division ng Pangasinan. Under Pangasinan po Oo, siya. under division of Pangasinan pa ang Tarlac National High School at that time dahil wala pa tayong division of Tarlac Province. And then, nung nagkaroon na ng Division of Tarlac Province, yung unang principal ng Tarlac National High School, si Frank Russell White, siya na rin ang unang naging Schools Division Superintendent. Talaga po talagang masasabi natin home of the champion po ang mga bata dito dahil sa pag-ensayo pa lang po, talaga nakakatindig balahibo na po yung ano nila, pinapakita lakas po nila eh. Isa sa mga pinapanindigan na culture ng Tarlac National High School ay yung pagiging champion nito. Kaya malayo pa lang, nagpre-prepare na talaga nang sa ganoon pag dumating yung competitions, darating sila na prepared talaga. Oo. Ang Tarlac National High School ang pinakamalaki na paaralan sa buong Tarlac Province. Sa sobrang laki ng Tarlac National High School, 2 barangay ang address ng Tarlac National High School. Yung nasa may bandang harapan, San Roque ang address nun. Okay. Yung nandito naman, San Vicente. So parang hati po talaga sila. Oo. Pero nagkasundo ang mga officials ng Tarlac National High School dahil palaging tinatanong anong address ng Tarlac High para hindi nagkakalituhan. Opo. Pinili na lang yung may mas malaking part ng Tarlac High School, yung San Roque. San Roque. So kapag tinatanong ngayon anong address ng Tarlac High, San Roque ang sinasabi para hindi na nagkakalituhan. Pero sa totoo lang, 2 ang address ng Tarlac National High School. San Roque dito sa may harap at dito sa may likod pala, tapos San Vicente dito sa may harap. Building na ito, pinangalan ng Frank Russell White Building bilang pag-recognize kay Frank Russell White, yung unang principal ng Tarlac National High School. First question po, sino-sino ang mga nagpatayo at saan tinayo ang teenagers po? Noong 1901, nagkaroon ng Act number 74, and then ito yung nag-uutos na magtatag ng mga provincial schools sa iba't ibang provinces. And then 23 provinces ang nag-respond doon. And out of 23 provinces, ang Tarlac Provincial High School at that time ang naunang nag-respond at unang nagpatayo noong September 1, 1902. September 1, 1902 dahil yun yung first day of school year at that time. No? Nagpatayo sila ng school building dahil nagsidagsaan na yung mga estudyante na gusto mag-aral dito sa Tarlac Provincial High School at that time. Hindi lang dito sa Tarlac Province, kundi pati sa mga karatig na mga lalawigan, Pangasinan at sa iba pa. Dahil wala pa silang high school at that time. And then dahil sa tuwa ng governor at that time, Tarlac Governor si Alfonso Ramos, nag-utos siya na magtayo ng building ng Tarlac Provincial High School. So ang nanguna doon ay yung first principal ng Tarlac High School, Tarlac Provincial High School, si Frank Russell White, kasama si Governor Alfonso Ramos. Pero nung natapos na yung school building, ang principal or SDS na that time, or Schools Division Superintendent, ay si Sidney Ashton Campbell. So, nung natapos yung first building ng Tarlac National High School, si Sidney Ashton Campbell na ang Division Superintendent at that time. At si George M. Egan naman, ang principal ng Tarlac National High School. And then, nagkaroon ng inauguration ng first building ng Tarlac National High School noong January 1, 1905. So dumating din dito yung DepEd Secretary at that time, Secretary of Public Instruction pa at that time. Sige sir. Pangalawang question naman po, bakit o para saan itinayo? Tas po, saan itinayo po talaga? Or saan po itong lugar? May nakuha akong manuscript kung saan nakita ko yung first map ng Tarlac Provincial High School at based doon sa mapa, ito ay matatagpuan sa Plaza del Toro. May plaza
at that time ang Tarlac Province at ang pangalan niya ay Plaza del Toro. Ang Plaza del Toro ay matatagpuan dito sa may Tarlac State University. Kaya doon matatagpuan yung unang building ng Tarlac Provincial High School, no, sa Plaza del Toro, na ngayon ay Romulo Bolivar sa San Vicente. So, dumako naman po tayo sa pangalawang question po natin. Yung pangalawang question po, para saan, bakit ito, or ano ang storya ng likod sa pagtatag ng Tarlac National High School? Gaya na nabanggit ko kanina, dati-rate, bago 1902, primary education lamang ang focus ng education dito sa panahon ng mga Amerikano. Ibig sabihin, mga elementary lang ang ino-offer ng American government that time. Ngayon, ipinag-utos ng Bureau of Public Instruction na magkaroon ng mga provincial high schools at patayo nga ang iba't ibang mga provinces ng mga provincial high schools, at isa nga doon ang Tarlac Province, at isa nga sa mga pride natin na tayo ang unang nakapagpatayo ng unang provincial high school sa buong Pilipinas sa panahon ng mga Amerikano. Bali po sa pangatlong question naman po, ano ang mga available na historical evidence na makikita sa teenagers ngayon? Like, meron po bang mga artifacts, sinaunang mga bagay, ganun? Isa sa mga challenges sa mga manuscripts at mga artifacts ay yung madali silang masira. Since more than 120 years na ang Tarlac National High School, yung mga sinuunang kasulatan talaga, it's either inaanay o kaya nasira na ng baha. Dumaan na rin ang dalawang digmaan, World War I at World War II, kaya marami talagang nasira dito. Ngayon, may mga natitira pang mga manuscripts. Una, nagkaroon ng graduation noong 1918 dito sa Tarlac Provincial High School. Ito yung unang graduation. And then, ang superintendent at that time ay si Adam Dercum. Si Adam Dercum, yung anak niya, bumisita sa Pilipinas noong 1980s. Dala-dala niya yung mga manuscripts, yung mga old documents na nagpapatunay ng Tarlac National High School ang oldest public high school in the Philippines. Ngayon, tong anak ni Adam Dercum, ibinigay niya yung mga materials na yon kay Nemencio. Nemencio po. Oo. Si Nemencio Cardinosa ay local writer ng Tarlac at that time. However, nung hinahanap ko na yung mga documents, nakakalungkot isipin na una, patay na si Nemencio Cardinosa. Pangalawa, inanay daw at saka binaha yung mga documents, except sa isa. So yung isang yon ay hiniram ng isa sa mga teachers at that time dito sa Tarlac National High School, and then hindi niya naibalik, puti na lang. And then yung manuscript na yon ay ito yung class program noong 1918. So far, yun yung hinanap ko at nakuha ko doon sa isang retired head teacher, si Sir Froilan Sinio. And then, dito ngayon, itinago ko ngayon yung manuscript. Gusto niyo makita? Okay. Sige, kung maaari po, pwede po nating masilip po ang sinaunang document. Sa puntong ito, nalaman ko na may naitago palang sinaunang manuscript ng Tarlac National High School si Sir Jomar. At agad naman niya itong hinanap at ipinakita sa amin. So ito yung unang class program ng Tarlac National High School noong 1918. Kung mapapansin nyo, Tarlac High School ang nakalagay kasi usually ang ginagamit ng mga teachers at that time either Tarlac Provincial High School or Tarlac High School in short. So Tarlac Provincial High School ang pangalan ng Tarlac National High School dati, pero kung minsan para sa pagmamadali, nilalagay na lang nila Tarlac High School. So ito ang kauna-unahan. So eto si Adam Dercum, ang superintendent at that time, at yung anak niya, yung nagbigay nito. Pinasa po pala. Oo, pinasa nito. So ito yung mga faculty at that time, at isa dito ay graduate sa University of the Philippines. Wow. Yung first graduate ng Tarlac sa University of the Philippines ay naging teacher ng Tarlac National High School. So eto yung mga faculty, si Atanasio F. Lennon, yung sinasabi ko na graduate ng University of the Philippines na naging guro ng Tarlac Provincial High School at that time. So narito rin yung mga first graduates ng Tarlac National High School, at narito si
Luciano Salak ang kauna-unahang valedictorian ng Tarlac National High School noong 1918. Kasalukuyang may World War I at that time. No? Luciano Salak. So kung papansin niyo, iba't ibang towns yung mga estudyante. May Victoria, may San Clemente, may Pangasinan. Kasi ito yung katunayan na nagsipag-enroll sila at that time dito sa Tarlac National High School na dating Tarlac Provincial High School dahil wala pang paaralan sa iba pa. May Dagupan, mayroong Pangasinan kung mapapansin niyo. Ito yung mapa. Ito yung pinakaunang mapa ng Tarlac National High School at mapapansin nyo dito na ang gumawa pa nito ay sa pamumuna ni Adam Dircom, yung superintendent at that time. At kung mababasa nyo pa ito, actually ito, ang location nito ay nasa Smith Hall nga ng Tarlac State University. So ito ngayon, nasa kamay ko na ngayon ang sinaunang manuscript na hanggang ngayon ay buhay pa rin. So kung makikita natin dito, unang mapapansin ang isang kopya ng sinaunang manuscript. At nakalagay dito ang historical sketch kung saan ang title niya ay The Tarlac Provincial High School. At ito pala yung mapa, yung unang mapa na dinisenyo ni Dr. Adam C. Dircom. Siya yung superintendent of schools noong panahon niya. At ito, ayon kay Sir, ito daw yung ito yung unang program kung saan ito yung mga unang gumraduate sa iba't ibang lugar. Makikita dito na hindi sila same places at mapapansin na paggalipat ko ng ilang page, ang sabi ni Sir ay nandito ang kauna-unang valedictorian. Ang pangalan niya ay si Luciano Salak at nakatira siya sa Tarlac noon. Ito yung program mo. Ito yung kauna-unang litrato kung saan makita dito ang mga faculty noon. Ito si Adam C. Dircom. At dito, makikita natin ang pinaka front page ng sinaunang manuscript. Ito siguro yung mga newspaper dati. Nakakatuwa naman pala na hanggang ngayon ay buhay pa rin dito ang mga sinaunang manuscript at makikita natin na dito lang talaga ang teenagers talaga ay may mga original na dokumento na nagpapatunay na sila ang kauna-unahang paaralan na itinayo sa probinsya. So, bali po sir, meron po talagang fun fact na malalaman po kaming fun fact about dito po. Dahil po ang Smith Hall po pala ay part po pala siya ng teenagers po. Hindi lang actually ang Smith Hall. Ang Tarlac State University ay annex dati ng Tarlac National High School. Noong 1906 kasi, pinag-utos na kailangan magkaroon ng trade school ang bawat provincial high school. At ginawang trade school ng Tarlac Provincial High School ang Tarlac Trade School na naging Tarlac State University. Humiwalay lang ang Tarlac State University pagkatapos ng World War II. World War II po. Doon na po nagsabi yung para po naghiwalay na dalawa. Oo. Kaya kung mapapansin nyo yung kasaysayan ng Tarlac National High School, malaking bahagi nito ay nasa Tarlac State University. At kung titingnan nyo yung mga president ng Tarlac State University, ang pinakauna, maliban kay Emilio Aguinaldo, ay si Frank Russell White. Siya po na first principal ng Tarlac National High School. Maliban pala dito, dahil wala na talagang mahanap, naghanap ako sa Google Books ng iba pang mga materials and luckily may mga na-download ako galing sa mga libraries sa iba't ibang mga libraries sa United States. No? So may na-downloads ako mga manuscripts ng 1905 nung simulang itinatag yung Tarlac National High School, kaya nalaman ko yung kasaysayan niya and napansin ko na marami pa rin pala dapat i-update sa unang naisulat na history ng Tarlac National High School. Makikita nyo dito sa picture yung malaking flag ng United States na iniregalo pa sa atin para bilang recognition na tayong oldest public high school. At ito rin ang first high school building sa buong Pilipinas, no? Ito yung pinakasikat na nung sa pagbaba ni na
Douglas MacArthur nung sinabi niya siyang I shall return. Oo, isa sa mga nasa picture ay si Carlos Piromulo na estudyante ng Tarlac High at that time. No, yan si Carlos Piromulo na estudyante natin that time. Pero yung sinakyan ni Frank Russell White. Akala ng iba si Frank Russell White yung sumakay sa Tomas, sa Joseph Tomas. Pero totoo, hindi siya sa... Kasi Thomasites ang tawag sa mga teachers, di ba? At that time, tinawag sila ng Thomasites na ibig sa sasakyan na Thomas. Pero ang totoo, si Frank Russell ay mas nauna pa sa sasakyan na ito na dumating. Ito yung Sheridan. No? So, naunang Sheridan, pagkatapos dumating, mas marami, 600 yung Thomas. Although, yung mga sundalong guro sa Sheridan, tsaka mga sundalong guro sa sasakyan na ito, tinawag sila parehong Thomasites. No? Pero akala ng iba, since Thomasite siya, nakasakay siya sa Thomas. Pero ang totoo, nakasakay siya sa Sheridan, Wingsat Sheridan. So bali po sir, yung mga nakasakay po sa kaninang rin, ito po, ay mga guro po lang? Oo, sila yung mga sundalo na naging guro sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sila. Lagi ka. So bali po sir, napansin ko po na ang name po ng school na to ay Tarlac High School. Paano po siya parang nabigyan justice na maging public school po siya? Ang unang pangalan ng Tarlac National High School ay Tarlac Provincial High School. Pero noong 1983, noong June 1983, nagkaroon ng Batas Pambansa 636 na kung saan nag-uutos na yung Tarlac Provincial High School ay gagawin ng National High School. Kaya ngayon, kilala na tayo na Tarlac National High School dahil sa Batas Pambansa 636 noong 1983. Sobrang nabusog po ako sa madami kong nalaman po sa inyo and sa datas po ng Tarlac, kasaysayan po ng Tarlac National High School. Thank you so much po sir. Thank you so much. Sana makatulong kami sa inyo. Sobra po. Thank you po. Pagkatapos ng aming panayam kay Sir Jomar, inihatid niya kami sa labas ng Heads Building at doon niya ipinaliwanag sa amin ang talaga namang kinikilala ang Tarlac Provincial High School bilang oldest public high school. Kahit i-google nyo siya, Tarlac Provincial High School or Tarlac National High School talaga ang lalabas. However, wala tayong marker na nagsasabi na ang Tarlac National High School ang oldest public high school. So yun yung wino-work out namin ngayon ni Ma'am Yolanda Gonzalez, yung principal natin ngayon. Last year, humarap na kami sa Tarlac City Government para patunayan, nagkaroon na kami ng hearing, nagpakita na kami ng mga evidences para patunayan na tayo ang oldest public high school at dahil napatunayan natin na tayong oldest public high school, gumawa na sila ng resolution na nagsasabi na tayo ang oldest public high school at sinusuportahan ng Tarlac City Government yung claim natin na tayong oldest public high school. Itong resolution ngayon, kailangan ibigay sa NHCP para pag-aralan yan. So nandoon na tayo. Kapag okay na sa NHCP niyan, at sinuportahan na ni Congressman Christian Teliap, bibigyan na tayo niya ng marker na nagsasabi na pwedeng ilagay dito at etiket na nagsasabi na ang Tarlac National High School ang oldest public high school sa buong Pilipinas. Karagdagan pa niya na ang kauna-unahang bus daw ni Rizal ay matatagpuan sa harap ng paaralan noon. At ngayon ay inilipat na ng pwesto at pinaniniwalaang ito ay ang parehong bus na makikita sa loob ng Tarlac City Plazuela, kung saan ito ay ibinago na at makikita na kompleto na ang statwa ng ating pambansang bayani. Sa aming buong paglalakbay sa kauna-unahang pampublikong paaralan dito sa bansa, bawat sulok nito ay punong-puno ng kasaysayan at impormasyon. Nagdaan man ang ilang dekada at ito ay nasa kasalukuyang moderno na ang mga gusali at pasilidad. Ngunit sana ang mga bakas ng istorya ng mga struktura ay sana ito'y palagahan at manatili hanggang sa mga susunod pa na henerasyon, lalo na dito sa Tarlac National High School.
At muli, ako si Franz Paul C. Austin, kasaysayan ating tuklasin dito lamang sa Austin Documentaries.